Sana hindi magloko. Nakalimutan ko yung wire eh. Ay, yung ano ko yun. Hindi dito. Tanggal na mga kapit yun eh. Sabi nyo na kaganda naman. Oh, Daniante Florence ah. Na-miss me ah. Hello. Nakalimutan ko yung wire. Para hindi maingay ito. Okay. Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. Halina kayo dito. At tayo po'y magpapaumpisa na. Yan, magandang umaga po sa atin lahat at sisimulan na po natin ang ating gawain. Tinatawagan na po natin ang ating song leader upang ilid tayo sa dalawang awitin. Rather than Long. Buksan po natin sa song number 18. Song number 18. When will we get to heaven? Danom. Sing the wonders. Sing the wondrous first stanza, read it now, sing. Sing the wondrous love of Jesus. Sing His mercy and His praise. In the mansions bright and blessed, He'll prepare for us a place. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Second stanza. While we walk the pilgrim pathway, clouds will overspread the sky. But when troubling days are over, not a shadow, not a sign. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Last stanza. On hard to the prize before us, when His beauty will behold. Soon the pearly gates will open, we shall taste the streets of gold. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll
Dito sa harap. Meron ko ba dyan? Buksan po natin sa song number 23. Song number 23. Leaning in the everlasting. 23. Bago po natin simulan sa first stanza, tayo po tumayo. What a fellowship, what a joy divine. What a fellowship. First stanza, ready now, sing. What a fellowship, what a joy divine. Leaning on the everlasting arms. What a blessedness, what a peace of mind. Leaning on the everlasting arms. Leaning on Jesus, safe and secure from all our loss. Leaning on Jesus, leaning on Jesus, leaning on the everlasting arms. Oh, how sweet to walk in this pilgrim way, leaning on the everlasting arms. Oh, our bright path, our course is the day, leaning on the everlasting arms. Leaning on Jesus, leaning on Jesus, safe and secure from all our loss. Leaning on Jesus, leaning on Jesus, leaning on the everlasting arms. What have I to dread, what have I to fear, leaning on the everlasting arms. I have blessed peace with my Lord so near, leaning on the everlasting arms. Leaning on Jesus, leaning on Jesus, safe and secure from all alarms. Leaning on Jesus, leaning on Jesus, leaning on the everlasting arms. Yan, tinatawagan po natin si Sir Daniel upang ilid tayo sa opening prayer. Sir. Ama naming Diyos, mapurit pasasalamat po ang binibigay namin sa iyo ngayong umagang ito, Panginoon. Uli pasasalamat po ang aming pinapaabot sa iyo sa nakalipas na taon na nakilala namin pa, nakita namin Panginoon pagkilos mo sa aming buhay. Salamat po Panginoon sa nakalipas na taong ito na naging productive ito sa aming buhay. At ganun din po, salamat o Lord sa lahat ng mga biyayang patuloy na pinapaloob sa amin. Sa umaga Panginoon ay salamat po kami sa buhay ng bawat isa na ang bawat isa po ay idinala po sa damang ito upang makasama sa umagang ito, Lord. Salamat po sa iyong blessings na inubo po sa buhay ng bawat isa. Ngayon din po, ganun din po ang umaga. O Lord, ay malapit kami sa iyo, hindi kami ng patawad sa aming kasalanan. Linis sa aming puso. At ihanda mo po ang puso at isipan ng bawat isa ngayong umaga upang sa ganon ay maging masaya kaming tumanggap muli ng mga mensahe at mga blessings mula sa iyo. Salamat din, O Lord, sa buhay po ng aming pastor na ginagamit mo, Panginoon, upang pangunahan kami sa gawain ito. Kasama po ang kanyang buong pamilya. Ganoon din po si Sir Joe. Salamat po sa kanila na sila yung ginagamit mo na nagli-lead sa amin sa gawain ito, Panginoon. At
At ngayong umaga, O Lord, nilalapit po namin sa iyo ang mga kapatid namin na may mga karamdaman, Panginoon. Ikaw po ang magbigay ng kagalingan sa bawat isa, O Lord. At ganoon din po ang mga kapatid namin na wala pa sa aming piling. I-lead mo po sila, O Lord, sa dakong ito upang sila ay aming makasama ngayong umaga. At sa pagpapasimula po ng aming gawain ngayong umaga, nilalapit po namin sa iyo, Panginoon, ang pagpapayan ng gawain ito, ang aming isipan at puso, O Lord, ay tulad po na may focus po namin sa mga mensahe na aming marinig. Ganon din po, O Lord, nilalapit ko po sa iyo ang gagamitin mo po tagapanguna, ang mensahero, ang aming pastor, ganon din po ang aming si Preacher Joe ay upang kumilos sa kanila. Hindi ko po sila, O Lord, at ang mga mensahe mo ay maramdaman po natin kumilos sa amin. Muna po ang bahalang manguna sa bawat isa, ang Espiritu mo po ang kumilos ngayong umaga. Alisin mo po, O Lord, ang anumang gawain lang sa aming pakikinig, Panginoon, at tutunan mo kami ng focus namin, ang aming pagsusunod sa mga mensahe ng aming marinig. Ito lang po, Panginoon, ang aming pinadalangin na malaki pang papuri at pasasalamat ang pagtaas sa iyong pangalan, sa pangalan ni Jesus na ang Panginoon tagapagligtas. Yan, pwede na po tayo maupo. At yung mga ondo. Yan, tinatawagan na po natin ang ating tagapangaral sa umagang ito, Rich. Hello. Baka pa yan. Huwag na mag-mic. Okay, good morning. Ay, malakas. Magandang umaga sa bawat isa. Okay, kahit na wala ng mic. Umaga ay tatalakayin natin ang Okay, tatalakayin po natin ang prophecy. Okay? At ang katanungan po ay why every Christian should study prophecy. Bakit po ang bawat anak ng Diyos ay dapat na pag-aralan ang propesya? Okay? So, nalayan po muna ulit tayo. Lord, we thank you so much for this blessed moment. Empower me to share the Holy Word and bless each one of us. Na kami po ay makatanggap ng biyaya sa aming pag-aaralan coming from the yoga. I-bless po ang bawat isa na nandito ngayon at ganoon din po, Panginoon, ng paparating pa lang. Kayo po mag-ingat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, dito po sa isa sa mga text na ating makikita dito sa Revelation chapter 1, verse 1. Okay, the revelation of Jesus Christ which God gave unto him to show unto his servant things which must surely come to pass. And he sent and signified it by his angel unto his servant John. Okay, the revelation. So, prophecy is revelation. So, ang propesya ay revelasyon ng Panginoon. So, hindi lamang po ito tumutukoy dun sa prophetic events, sa mga pangyayari na magaganap in the future, kung hindi tumutukoy po ito sa pangkalahatan na salita ng Diyos na naisulat dito sa aklat na tinatawag na Biblia. Okay. Kaya nga okay, prophecy is a revelation.
Okay, so ganoon din ano, hindi lamang itong text na ito, kundi napakarami pang text. Basa lang po tayo ng isa. At ito po ay tumutukoy to reveal secrets. Okay. Para ang mga sikreto o yung mga bagay na itago ay mailantad. Okay. So, ang prophecy ay liwanag. Prophecy is light. Okay, not darkness. Okay. So, and then number 2, bakit po ba natin dapat na pag-aralan? So again, sa number 1 is prophecy is a revelation. Nireveal na po, pinakita na po ng Diyos sa atin. Ipinahayag na niya. Kaya nga ito po ay naisulat at ito po ay ang ating responsibilidad naman ay alamin. Yan. Okay. So, prophecy is a blessing. Same chapter pa rin, Revelation chapter 1. Kaya nga kung tayo po ay makikinig, tayo po ay magbabasa at i-apply po natin to, blessings po ang ating matatanggap. Pagpapala. Napakabiyaya po ng Diyos natin na siyang nagligtas sa bawat isa. Ang biyaya po na Kanya ibibigay sa atin ay nag-overflow. Holistic ang blessings ng Panginoon. Grounded on the very word of God. So ayusin nyo muna yung spiritual na pangailangan natin. And everything will follow. And everything will follow. Okay? So, biyaya yan. O sino ba naman ang ayaw ng biyaya? Okay? God is so rich in blessings na Kanyang ipo-pour out sa bawat isa. At tayo nga po ay nangangailangan. We are in need of the great blessing of God. So, para may ipunta sa atin to, nandito ang sekreto. Is to hear, read, and apply. Kaya nga, active ang Panginoon sa ating buhay sa araw-araw. Aktibo siya na gumagalaw. At hindi siya malayo. Napakalapit niya. And He is very active to pour out blessings upon upon us. Ayaw ba natin ng biyaya? Siyempre gusto natin. Isa sa mga biyaya is material blessing. Good health. Itong ating katalinuhan. Biyaya ng Panginoon yan. Okay? Itong ating kagalingan. Lahat ng nasa atin. Biruin mo, dadagdagan pa niya. Ano man ang ating hingin ay Kanya ibibigay. So, we are in need of the great blessings of God. So, kung gusto natin ma-experience, gawin natin yon. Biyaya yan. Hindi nga katulad ng mga katatapos lang ng tinatawag natin Pasko, no? Yung mga bata, punta doon sa ninong at ninang. Yung ginagawa ng mga ninang at ninong, nagtatago na. Hide and seek. Tinanong ko doon sa sa Jaat hide and seek. Pero dito, daily na pino-pour out po ng Diyos. Meron yung magantay ka lang, okay? Just wait. Meron yung instantly. Meron naman yung ito yung mga sagot ng Diyos sa ating panalangin. Okay. Prophecy is a blessing.
Again, dito po sa Biblia, makikita po natin dito ang tinatawag na giving. Yung, pag po tayo ay nagbibigay, tayo po ay kanyang bibiyayaan in return. O sige nga, sa giving nga, napunta na ako dito. Giving is an act of sacrifice. You cannot give. Hindi po tayo makapagbibigay kung hindi tayo magsasakripisyo. Yan ang tunay. Gusto kasi natin sa atin lang lagi eh. Pero pag bibigay tayo, magsasakripisyo tayo at makapagbibigay tayo. Imbis na makapag-ulam tayo ng masarap, hindi na muna. Oo. Meron nga wala na kasi ang mga example na ako na maalala Wala ko yung example. Matitiis po ba natin na 6 months? Not all the time naman, target talaga ulam. Pero makapagbibigay naman tayo. Meron pa yung iba, hindi lang siya 6 months, more than a year, for 17 months. Grabe talaga. Makapagbibigay tayo pagka willing and determined, okay, sacrifice talaga. Bago mo palang gawin yun, alam mo na mangyayari. But in return, i-bless po tayo ng Panginoon. Kasi, uray adatar jay langiton, isupay lang ti malagipda. Kaya nga yung mga naon na ron sa langit, ang kanilang iniwan, yung kanilang alaala, yung kanilang mga ginawa. Ay, kung kailan ala na saka na alaala Baga nag-aalab yung puso. So, ganun. Ito yung mga legacy na tinatawag. Kaya na tatatak kayo. So, tandaan po natin, tatatak kayo sa puso ng tao na inyong pinagbigyan. So, ganun yun. Win the heart of man is by giving sacrificially. Number 3, prophecy is necessary for spiritual perfection. Ang Biblia po, ang prophecy ay kailangan para sa completeness or perfection ng isang Kristiyano. Okay? So, sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, sinabi po na all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. So, kailangan po yan na para sa ika-complete po natin regarding sa kanyang mga salita. Okay, sa kanyang mga salita. So, okay. So, yung pag-aaral, the study and understanding and obedience is essential for a strong Christian. So, ano pa ba yung mga bagay na, ano pa ba yung mga katuruan na obscure o yung bang hindi malinaw sa atin? Kailangan po natin basahin, pag-aralan, at gawin. Ano po ba yung mga bago in our ears na teaching ng ating Panginoon o ng apostles or in the Old Testament? Talagang mahuhukay po yan. I-reveal po sa atin. Nung tayo po ay nanampalataya, kaligtasan ay tiyak. Ngunit kailangan natin lumago, kailangan natin makomplete. Okay, kailangan tayong lumago at naging kompleto ang ating kaalaman sa lahat ng kanyang sinasabi sa atin. Okay, halimbawa, itong pangyayari sa hinaharap ay konti pa lang ang ating kaalaman. Sa iba, pag-aralan natin, makinig tayo, magtanong tayo,
abay, lalalim ang ating kaalaman. Marami po tayong mga tagapagturo spiritually sa mga nauna sa atin, especially po ang inyong pastor. Kaya nga, spend time, ask question, magtanong tayo, at ang inyo po ng pastor ay talagang matyaga at napakabait na magturo. Mentor. Okay? O, ganun din sa school nyo. Sa eskwelahan natin. Bakit natin nalaman yung 1+1? Itinuro sa atin yan. Okay? Itinuro sa atin yan. So, we need to grow. Ano pa ba ang mga dapat nating malaman? Yan. At napakarami pa. We need to increase in knowledge by study and to understand what we are reading and studying. At maging obedience. Ay, naku, grabe talaga. Pagka mababasahin natin, pag-aaralan natin to, mas kiligtas na tayo. Mapapainit yung ating pagmamahal sa Diyos talaga. Yung kanyang sacrificial death doon sa cross ng Calvary, naku, grabe talaga, oo. Alam mo ba, mas kiligtas tayo, minahal tayo ng lubos. Napaka-palad talaga natin. Napaka-palad talaga natin. Para bang nare-renew yung ating pagmamahal eh. Hindi nare-renew yung kaligtasan ha. Okay. So, prophecy is dependable. Okay, sa 1 Peter okay. So dito po sa 2 Peter 1:19. 2 Peter 1:19. Yes, ano yun? Hebrews. 2 Peter 1. Ito. We have also a more sure word of prophecy, whereunto ye do well that ye take heed, as unto light that shineth in a dark place. Okay? So, ang salita ng Diyos ay talagang tiyak na mapagkakatiwalaan, masasandalan. Yan. It's dependable. Kesa dun sa tinatawag na visions or voices. Although that God nakikipag-communicate sa kanyang mga alagad, sa apostles, as well as in the Old Testament in different times, in different manners, o iba't ibang paraan. Okay? Pero sinabi nga dito mas nakakatiyak. Kasi ito ay naisulat with isinulat sa salita, and exactly kung ano yung salita na naisulat, yun ang the very meaning of the word. Yun ang talagang intent. So, yan po ang mag-i-explain. Kaya nga ang Bible hindi-explain niya ang kanyang sarili. Okay? Kaya nga hindi na nakikipag-usap ang Diyos ngayon through vision and dreams. Only through the Bible na ito po ay naisulat. At mas dependable, clearer ang kanyang salita kaysa nga sa vision. Although vision is nakipag-usap po ang Diyos Bakit? Bakit nga ba ito mas sigurado? This is a personal revelation of the Lord Jesus Christ. Okay, ang kanyang salita mismo. At nakikita pa natin, kaya nga
kung ito ay kung ito ay more sure at ito ay at kung ito ay dependable, well in fact dependable talaga. Ang kanya pong salita ay nagiging parte ng ating pananampalataya, o ito ay nagiging pananampalataya natin. Ito po ay tunay ngang naunawaan nang walang pagdududa at walang pag-aalinlangan. At ito rin ay naging this is our faith. Dito na nakaangklang ating pananampalataya. Ito yung conviction natin. Bakit tayo nandito ngayon? Ito yung ating pananampalataya eh. Ito yung ating conviction. Kaya nga every Sunday ay talagang hindi na po tayo kailangan palalahanan pa at hindi na po tayo kailangan bangunin. Kundi matutulog pa lang tayo o Lunes pa lang, alam na natin yung araw ng Linggo. At hinihintay na lang natin. At pagka Sabado, ay nako, prepare na yan. Nagpe-prepare na po tayo. Okay? So, it is a responsibility to study the scripture in Luke chapter 24, 25, and 27. Tayo pong mga Kristiyano ay responsibilidad po natin na to study the prophecy. Okay. Although na-mention natin ito kanina, but again in Luke chapter 24, 25 to 27, responsibilidad natin na ito'y pag-aralan at paniwalaan. Yan, paniwalaan. Kaya nga sa judgment seat of Christ, we are accountable whether we study God's word or not. We are accountable. Meron po yung church during the apostolic era na and they search scripture kung yung bang tinuturo sa kanila ay totoo. Kung ang tinuturo sa kanila ay nasa Biblia. Depende po sa iglesia eh. Meron po yung iglesia na very active to search, to study the scripture comparing to others. Nako, yun ang marka nila eh. Kumbaga trademark. Yan, di ba? Trademark. Kaya nga pagdating ng paghukom, we are accountable whether we study, we believe God's word. Kaya nga itong Biblia, hindi lamang ito naka-display. It is not only put inside the room. Hindi lamang ito nakalagay dito sa kapilya, kundi ito'y binabasa at pinag-aaralan. Ay nako, pagpapakita ng pagmamahal natin yan sa Kanya. Pagpapakita. Di po ba inialay ng Diyos ang Kanyang buong buhay? Hindi po ba isinakripisyo niya ito para sa atin lamang? He spent all His life, lahat, para sa atin. Ngayon tayo naligtas. Some are not good enough to read. Some are not good enough to study. Naku, grabe talaga. Kaya accountable tayo dito. Buti pa sa ibang bagay, may time tayo, pero dito wala. Hindi na po kailangan ng seminary para tayo po ay maging maalam sa Biblia.
Ito pong ginagawa natin, pag-aaral na to eh. Ito po yung pag-aaral, ito yung pakikinig. Ini-encourage po tayo na lumago, magbasa. Yan. Yan naman talagang gagawin natin. Ano bang ginagawa natin sa buhay? We need to excel more. Oh. Sa sa college nga, sa mga secular ginagawa natin lahat. Ginagawa natin lahat. Ay nako, grabe talaga. Nakakaya naman sa Panginoon na ginawa niyan lahat para sa atin tapos ganito lang ating gagawin. Nakakaya naman sa Kanya. Na ang level natin nako. Okay. Alam niyo, maintindihan niyo pagka nagpunta kayo ng PMA. Kasi discipline dun. Meron yung mga Bible school na pag na-late kang kumain, late ka ng siguro 30 seconds, close na yung hindi ka nakakain talaga. Discipline. Okay. So, it's a matter of heart. Question sa puso yan. Number 6, Bible prophecy has a power to sanctify the life. Romans 15:4, tignan po natin. Okay. Corinthians, Romans 15:4. For whatsoever things were written aforetime were written for our learning, that we through patience and comfort of the Scripture might have hope. Ay la, grabe ang verse 4. Okay, so Bible prophecy has power to sanctify the life. Okay, ito po ay may kapangyarihan na magbigay ng pag-asa sa hopeless na daigdig. Okay, Romans 15:4. Kaya nga, ito po yung sa mga taong hopeless sa buhay, ang pag-asa lang talaga ang Diyos. We need to put our trust that we might have hope in the sight of God. Okay? Pag-asa lang yan. Pag-asa, matibay at buhay na pag-asa. O di ba? Isa sa mga pag-asa natin ay langit eh. Alam ba yung langit na hindi natin nakikita? Kung minsan parang blurred, para bang hindi real. Kung ano yung nakikita natin na real, yun ang totoo. Ngunit ang langit na hindi natin nakikita, totoo yan. Okay? Kumbaga, happy na tayo doon. Consolation na natin na maging matibay ang ating pananampalataya na kahit mahirap ang ating pamumuhay dito. O di ba? Hindi tayo okay, kahit na kung minsan kumakain tayo ng 2 beses. Kahit na ganun happy tayo. Meron tayong consolation. At someday makikita rin natin. O, di ba? Ay, nako. Sabi nga, naghihintay na lang ang ating ang tahanan na ating pupuntahan. Consolation. So, di ba kayamanan na yon? Oh. Ginawa ng Diyos para sa atin. Naka-ready na. Nag-aantay na lang. Oh. Ay, nako. Wala na ibang blessed na tao dito sa balat ng lupa, hindi mga Kristiyano lamang. Siguro, pag nandun na tayo kanya-kanya yun Oo, kanya-kanya. So, okay?
Ganun din, it gives comfort. Kasi isa sa mga pagkakataon na masakit para sa isang Kristiyano, yung mawalan ng mahal sa buhay ba. Sa 1 Thessalonians, talaga naman naturally na tayo pagka namatay ang mahal natin sa buhay, malulungkot tayo talaga. Okay? Ito lang yung nagbibigay ng comfort sa atin. Ang Bible. Okay? Kaya nga sabi, huwag tayo umiyak, huwag tayo malungkot. Oo. Kasi save sila, diretso na sila sa langit. Ganun yun. Nag-aantay na lang sila doon. It gives understanding in the midst of confusion. Okay? So, Daniel chapter 9 verse 1 and 2. Ito po ay nagbibigay ng pagkaunawa sa kalagitnaan na tayo ay confused. Halimbawa, hindi po natin maintindihan. Nililiwanag po, very clear. Halimbawa, may mga teachings. Halimbawa, doktrina sa Biblia na para bang malabo, para bang mahirap maintindihan. At kung minsan confused, ipapaliwanag po niyan. Oh. Halimbawa, yung natakal po natin dito about election, about whosoever will. Hindi po yan nagkakontra sa bawat isa, kundi meron pong unity and harmony. Oh, bakit po ba inelect ng Diyos ito before the foundation of the world? Bakit alam ba ng Diyos well, in fact, alam ng Diyos kung sino maliligtas, kasi pinili din niya ang Diyos. At alam niya ang mga hindi maliligtas. Okay. Yun ang mga taong ayaw maniwala eh. It gives ito po ay ini-erase niya ang doubt, ini-erase niya ang confusion sa atin. So ang scripture, binibigyan niya po tayo ng sapat na kaalaman, very clear understanding regarding His Word. So, atin lang pong pag-aralan na maigi para hindi po tayo ma-confuse o hindi po para tayo po ay nakaangklas sa katotohanan. Okay? Baka sa padating ng panahon, may ibang nagturo sa atin. Hindi atin paniniwalaan. Okay? Hindi ating paniniwala yun sapagkat alam na natin ang katotohanan. Alam niyo ba yung church na ang banban ni Itda? Ay. Okay. Anya pa iti masarakan to itoy. Okay. Stimulates Christian labor. Okay. 1 Corinthians 15:51. Kaya nga ng ating hindi ko na basahin to, matagal eh. Baga yung ating labor, baga yung ating trabaho sa Diyos ay ini-steer niya ang ating spirit na tayo pa ay mag-work more in the vineyard, in the kingdom of God. Okay. So, ganun din, it brings time and life into a proper perspective with eternity. Ito. Kumbaga, halimbawa, mabuti na lang ito po ang maipagmamalaki natin sa church na ito suporta dati missionary. Kaslada kami. Yung pong support niya na i-convert into a eternal value.
Diba? Kumbaga sa kaligtasan ng iba ay meron po kayong part doon. Okay. The sacrifice. Okay. Prophecy is an apologetic. Naku, magtatanong tayo, wala na eh. Kagabi lang kasi sinabi ni Pastor. Sir Daniel, ano po ba ibig sabihin ng apologetic? Mapagpasensya. Na? Mapagpasensya. Apologetic. Pagpalawan. Okay. So, sinabi po rito, no? A fulfilled prophecy proves the divine origin of the Bible to unbelievers. So, sa mga hindi pa mananampalataya, itong Biblia ay pinapatunayan lang na ang origin nito ay sa Diyos. Aba, hindi kanyang ipinapahayag at pinaglalaban ang katotohanan na the prophecy came from God and God alone. Pinagtatanggol niya talaga. Okay? So, ganun din and increases faith of believers. Increases our faith. Talagang pinatitibay at dinadagdagan niya. Kung maliit ang ating pananampalataya, talagang ang gusto niya to the full measure of our faith in God. Hanlang nga basit iti pamati tayo, no di kat dakkel. Full measure. Diyan talaga, hindi po tayo nagre-remain na young sa pananampalataya, kundi nagmamature. Baga sa physical, baby, child, hanggang sa lumaki yan. Huwag din na ating faith sa ating Diyos. Baga, magmamatch yung ating, kung ilang taon na po tayo, sa Kristiyano, magmamatch yung pananampalataya natin eh. Nag-i-increase yung ating pananampalataya. Yung tibay. Okay? So, yung tibay increases our faith. Kung pag-aaral po natin yung history ng church, yung mga early believers talagang they face great tribulation. Ang iba ay namatay dahil sa pananampalataya. Marami. Dapat iti Roman Catholic. Nagan ti John Hus. When i-search nyo dyan. Dinamati iso na. Pinarerekan. Yang nga nagrekan. Burn at stake. Pinaglaban po niya ang pananampalataya niya. Ganon. Kaya nga talagang titibay tayo paglalaban at titindig tayo sa katotohanan. Ilang faithful tayo sa Diyos pagpapakita na yan ng matatag at pinaglalaban po natin ang pananampalataya natin eh. Ganon yan. Kumbaga mula nung nanampalataya tayo hanggang kunin na tayo ng Diyos remains the same. Intact pa rin po yung ating faith. Ay talaga naman. Matibay. Matibay talaga. Increases our faith. Kaya nga, ito mag-i-increase ng ating faith sa Diyos. Kumbaga ngayon, siguro hindi pa tayo masyadong seryoso. Ginagawa lang natin ito. Hindi pa tayo
Hindi pa talaga. Oh, we are not so serious. Perhaps some. Pero darating ang panahon na talagang patatagin tayo eh. Oh. Malalaman natin ang tibay, at ang importansya ng scripture sa atin. So again, wag po natin tingnan ang scripture na light lamang. Kung hindi, ito'y napaka-importante at napakabigat. Napakabigat at seryoso. At hinahamon tayo na maging seryoso talaga tayo sa buhay Kristiyano. Maging totoo lang tayo, maging matibay. Okay? Marami pang taon na tayo maninilbihan sa Kanya. So, yung learning natin ngayon, matadagdagan pa. Yung learn natin ngayon ay kahapon, compare ngayon, mas clearer pa. O yung ating conviction, ng ating devotion sa Kanya. Ganun lang naman yan eh. Kaya nga, some are kaya nga pang maturity talaga. Gagamitin talaga tayo ng Panginoon. Tapos pagtuturo, iba nagagamit na nga eh. At mas marami pang ministry. Okay, tibay ng pananampalataya, ministry. Ganun lang naman yan eh. So, dito lang arod, iti ma-i-share ko tata. Yan lamang po ang aking message ngayon. Sublik. Okay. Yan muli, tinatawagan natin ang ating song leader upang ilid tayo sa awitin. Salamat. Salamat. Laga ng effect eh. Tapos na yun? Buksan po natin sa song number 4. Song number 4. Would you be free? First stanza, ready now, sing. Would you be free from the burden of sin? There's power in the blood, power in the blood. Would you forever love victory win? There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power,
yan, tinatawagan po natin si Preacher Joe pang ilid tayo sa opening prayer. Lord, we thank you so much for this moment. Salamat po Panginoon sa tapos ng Sunday School, sa lesson. Pagdating sa time nito na gabi. Muna. Kayo po ma-glorify in the midst of us. At ito po ang aming pagdalangin muli sa Panginoon Jesus. Amen. Amen. Basahin. Sila ate mo po sa labas. So yan, tinatawagan ko po ang bawat isa na tumayo at upang mag-pledge of the Bible. Dito muna po tayo sa Bible. Sige, patong po natin yung ating mga kamay. Sa ating Bible. Sabay-sabay na recite na lang. Yan, sabay-sabay na lang po. I pledge allegiance. I pledge allegiance of the Bible. Sige. I pledge allegiance of the Bible, God's holy word, and I will make it a lamp unto my feet, and a light unto my path, and I will hide His words in my heart, that I might not sin against God. Rather than So yan, sumunod po natin sa pledge. Kanan ka pa, dito ka lang sa... Ilagay po natin ang ating kamay sa dibdib at basahin po natin. I pledge allegiance to a Christian flag. I pledge allegiance to the Christian flag and to the Savior for whose kingdom it stands. One Savior, crucified, risen, and coming again, life and liberty for all who believe. Okay, salamat po. Pwede na po kayo makaupo. At yan po ang ating magiging practice, every time na meron po tayong service, na magkakaroon po tayo ng mga pledges to the Bible and then to the Christian flag. Actually, dapat meron tayong Christian flag. Ay maghahanap pa lang po ako sa Shopee. Dalawa yon, yung Philippine flag and then Christian flag. So ilalagay po natin dyan at nire-recite naman na po natin ito. Actually, ito yung mga ginagawa po ng ibang mga churches. Kaya hanggat maaari, i-memorize nyo
para sa ganon ay masanay po tayo sa ganitong setup ng ating pong worship. Ano po? Okay, so salamat po sa bawat isa. At tayo po dadako na po sa announcement. At salamat, galing ng ating MC. Talagang kinakarir mo yung pagiging MC natin, ha. At sige, maganda yan. Magpatuloy lang sa Panginoon. Okay, so tapos na po ang Christmas at nandito po tayo ngayon sa Happy New Year. Ano po? Kumusta po ang New Year po natin, mga kapatid? Bakang parang di kayo masaya. Parang yung New Year natin medyo nagsitabaan tayo konti, ha. Ang daming mga niluto. At salamat. Wala man po kami dito nung New Year. Pero parang nandito, parang nakita ko na rin po yung mga mukha nyo sa mga Facebook. At salamat naman po, na taong 2026 ay nandito tayo, malakas, masigla. Ano man yung mga failure natin nung nakaraang taon ay nagpapatuloy pa rin po tayo ngayon. So hindi na tayo pwedeng mabuhay sa nakalipas, sa nakaraan, kundi mabubuhay tayo na nagpapatuloy sa Panginoon. So tinatawagan na po natin yung mga YPs dyan sa labas. At salamat sa ating Sunday School teacher. Habang nandun po ako sa labas, natatawa ako doon sa mga bata. Okay, so salamat. Okay, so ang announcement po natin, malapit na po ang ating pong anniversary. So nakadepende pa rin po tayo sa anniversary ng Jeyo sapagkat magkasunod. Kung Sunday pa rin yung kanilang anniversary, Saturday po tayo. So papunta na po tayo sa 4 mission anniversary. Amen? Oo. Akalain mo yun, parang kailan lang. Tapos, nung kailan lang, parang iilan lang tayo. Pero salamat sa Panginoon, we're still growing. At sa mga susunod pa po na taon, tayo po ay patuloy na lumalago or lalago sa biyaya ng Diyos. Okay, so lahat po tayo ay mayroon tayong 4 na buwan para maghanda, January, February, March, April. And then merong natitira sa May na tayo po ay maghahanda para po sa ating pong anniversary. So young people, ay mag-ipon-ipon na tayo. Okay, amen ba, YPs? Okay, so bawas-bawasan mo na yung baon mo. Kung ang baon mo every week ay 100, ay hindi ba? Kung ang araw mo, ilan ba ang baon mo, brother, sa isang araw? 20. 20. Ilan na nagagastos mo? Oh. Kung 20, at kung kaya mo naman magtabi ng 5, in 1 week, 5. In 1 week ulit, 5. 20 kada buwan. O di meron kang 100. After 1 month ulit, 100 ulit. After 1 month ulit, 100 YPs. After 1 month, 100. Sa 4 months, meron kang 400. O kalain mo yun, tagwa 100 lang. At siyempre, bala ka na mag-sacrifice para sa 20 ulit. Pagdating ng May, hindi naman first week of May, mag-i-start na yung anniversary natin. So, malaking tulong yon para sa ating anniversary. So, okay ba, YPs? Oo. Adults, ganun din. Kung kaya mong magtabi ka na. Pero kung pastor, wala talaga, magtanim ka na ng gabi ngayon
para after ng pag before anniversary, meron nang aanihin. At least meron na, ano. No awan pay lang, manubang at taon. Nya pay bati mabalin nga mailuto ay nga natang. Yun. Actually, marami yan. Yung pag mga adults kasi, biglaan yan. Pero wifeys, inuulit ko, magtabi-tabi na kayo Amen, Arnold? Nagmi-meeting ka dyan ako nagsasalita sa araw. Okay ba, wifeys? Young people. Uy. Okay ba? Magtabi-tabi na kayo. Para masanay din naman kayo na mahalin ang gawain. The more na nagkukumit ka sa Panginoon, nagkukumit ka din para sa Panginoon. And then isa pa na commitment natin is our missions. So tapos na po ang taon na ito. So i-renew po natin yung ating pong commitment. Kaya naman natin. Amen po ba? At natapos ang isang taon na tayo po ay nag-support ng iilang mga missionaries. So, i-continue po natin kung kaya pa. Kaya pa ba? Kaya pa? Kaya. Sa tingin ko, kaya pa eh. At ang gagawin po natin siguro ay mag-commit lagi sa mga estudyante ay kung ilan lang ang kaya nyo. Hindi naman sa pilitan. Kung wala kang maibigay para sa mission, okay lang naman. Pero kung gusto mo rin na maging bahagi para sa mission, ay ikay mo rin yung para sa mission. God loveth a cheerful. The more na nagbibigay para sa Panginoon, the more ng Panginoon. At tandaan nyo po na ka naman nagbigay, kahit saan ka po, pero doon ka na kasi tandaan mo, nagbigay ka para sa Panginoon, naman sa atin na nunggay para sa Panginoon, nagkasakit ng malaki. Wala. Salamat po ng sipon, ubo, ang sakit mo. Yan. Imbes na ubo lang yan, mapunta sa buo. O kaya mapunta yan sa yung sakit ng bata. Pulmonya. Kaya mahirap din naman. Kaya siyempre, yan lang naman. At salamat sa Panginoon. Huwag po nating hayaan tayo po ay makalimutan yung ating commitment. Amen po ba, members? Labas, tinag-amen na. Amen po ba? Well, kasla di kayo happy? Happy? Well, so ng ating panagitan ti commitment tayo is katapusan. Last Sunday of the month. So, Tres, ikaw na bahala. I-announce ko sa pulpit, bahala na si Tres. At yung iba kasi, pag nagbibigay ng commitment, sinasabay na nila din sa offering. Kaya ang ginagawa ng iba, sinusulat nila, ganito, ganyan, ganito, ganyan. Kung ilan yung amount ng para sa at least para pag binuksan, binilang ng treasurer natin, alam niya kung saan niya ilalagay. At alam niya kung paano niya i-divide yung mga giving natin. Okay? So, clear po ba tayo? Well, so, yon. At announcement, baka meron pa tayo. March is our main church anniversary. Sunod-sunod na po yan Ang March po ay anniversary ng ating church, ay ng main church, Castañeda. Ang April naman po ay anniversary ng main church po natin sa Bacon. Pag-pray nyo, baka may sasakyan. Kung sinong may gustong sumama, sasama. At maliligo tayo sa nagyayelong danom. Sino ba nakapantibakunan? Siyempre, nanti Lawrence nakapanjay. At baka sa nga pulo nga ulis na Jema Diamond. And then March, April, May, anniversary po yan ng church. Dala po yan na Harvest Bible Baptist Mission and then Harvest Baptist Mission Kadakan.
And then April, May, June, ang Young People Fellowship po, Young Youth Camp po na mahiheld dito sa Dimanpudso kila Pastor Dix. And then July is our youth congress. Hindi ko alam kung ano po dito sa kila Pastor Ban or sa Kasulit. Pakasali pong lahat. At meron naman mga colleges, senior high, ay dito na lang. Ito si Brother Nel at Brother Lius na kasama. At samat lang makulit Arnold. Na kahit tulog ka, babantayan ka, kala mo kung sino nakatwi Arnold eh. Brad, gising na, magsimba tayo. Kung makulit po ako, mas makulit yan. Kaya anusan nyo lang. Okay, so yun po yung mga activities po natin or mga event na magaganap ngayong darating na buwan. Kaya maghanda-handa po tayo, pero ang pagtutuunan po natin ng pansin ay ang atin pong nalalapit na mission anniversary. So we have 4 months to prepare. Amen? Kaya agmula kayon. On, agmula kayon tinang nga maimulayo. So nga siyempre, wag lang laging na wag lahat nateng nya. Baka di dan tag subli. Kailangan kasapulan tayo mat nga gumatang ti magatang. Yan. Siyempre yung mura lang. Awan panunod ta kuma kalding kasi ja kalding manu ja kalding mga 4,000 samot 5. Awan. Ada nga min ja association may laklako da kalding hindi pinanunod ko kasya nga ta ajay ti sangagasot kasi ko man. So we pray for our yung needs, then yung ating preparasyon, ano po. At excited na po ako sa mga susunod na event. Kaya yung 4 months ay yung first 2 months po natin, 3 months tahimik. Pero sa mga susunod, andyan na po yung mga activities po natin. Amen? Okay, so salamat Brother Julius, Brother Ronel, nandito kayo. At hoping pa rin and praying na huwag kayong magsawa at magpatuloy. Oo. Bakit kaya pag ako nag-i-invite sa inyo, ayaw nyo ako? Pero pag si Arnold, di nyo tayo natanggihan. Kailangan din ata kayong bantayan ko eh. Kaya salamat mga brothers. At huwag kayong mahiya, huwag kayong magsawa na umattend. Okay, so in a concern announcement, baka meron kayong pwedeng announce? Wala. Pasukan na bukas. Kaya back to normal ulit, At maganda yung ating umpisa, first Sunday of the month, 2020 of the year 2026. Sana ganito lagi every Sunday. Narinig ko yung preaching eh. Yung Sunday school kanina na gawing seryoso. Seryosohin ang paglilingkod sa Panginoon. Amen po ba? Especially high schoolers, college, ay maging active kayo lagi sa Panginoon. At sana yung 26 para tayong pwedeng gawin para sa Diyos. Especially yung ating paglago sa Panginoon. At ang ating goal kung taon ito ay tayo ng baptism. At kung hindi man natin makuha, tayo baptism eh. So, pag-pray nyo rin po kami sa soul winning na sana ay magampanan po namin, then Bible studies. Kasi isa rin po yun. Hindi naman tayo dadami kung hindi naman po kami lalabas. Kaya pag-pray nyo po kami. At kahapon, nag-soul winning po kami. May mga naturuan and sana ma-follow up po natin the following Sunday or Saturday para ganun ay makasama po natin. And then, young people, kung meron kayong time, sumama kayo sa amin, soul winning. Para sa ganun ay makapag-invite naman tayo. So, yung mga colleges natin, di ko naman inaasahan sila kasi may mga pasok sila Saturday. Talagang busy sila pagdating sa school.
Pero kung wala naman, pag-pray pa rin natin para sa ganun ay makatulong sa gawain. So, yon. Okay, so tayo pinadakon na po sa ating pong pagbibigay. Hindi makukumpleto ang ating service pag hindi po tayo nagbigay sa Panginoon. At dahil wala si Brother Kyle, tayo po tumayong lahat. Sige, Brother Dandan, ikaw mag-pray sa ating giving. Lord, maraming salamat po sa araw na ito at pinagtipon-tipon niyo po kami. Sa mga hindi po nakadalo ay patuloy po silang protektahan at sa aming giving po ay sa mga makakapagbigay po ay patuloy po silang bigyan ng madaming blessing at pati na rin po sa mga hindi makakapagbigay. At maraming salamat po sa araw-araw na protection ninyo at sa taong 2025 at patuloy pa rin po kaming bumabangon sa aming pang-araw-araw na pamumuhay at yun ang pang aking samadalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay. Brad, 2026 na ngayon. 2026 na ngayon. Nakaraan nga. Sige na kami sa 2025, bro. No, Brother Yos. Buti nga, nakasurvive tayo sa 2024. Dali mga dito, bro. Okay, so pag may commitment, isulat lagi na may commitment, ano? Para alam natin na alam nung ating treasurer. Sige, tawagin po natin yung choir. President ako. Escort ka. Oh, ayun, hindi na. Kaya nga, wala na. Di ba, Oo, next dalawa Sunday? sila, oo. Ay, next Saturday. Ang dami pala nila, oh. Bluetooth mode. Bluetooth message. Napil ko yung kanan. Serve na lang po, rest na lang kayo. Ang dami pa naman. Marami ka naman. Pasok ka doon. Ayun, yun, yun. Ano ako sa nagkasama? Oh, for all
Bluetooth disconnected. Audio input. Okay, so salamat po sa bawat isa. Pakibalik na lang dito. Okay, so once again, good morning po sa bawat isa po sa atin. Happy New Year sa buhay po ng bawat isa. I believe na lahat po tayo ay na-revive. Amen? Ito ang kagandahan pag laging bagong taon. Pag nagbabagong taon, tayo po ay pinagpapala lagi ng Diyos. At sana ngayong taon na ito, tayo po ay mas lalo pa pong gamitin ng Diyos. Mas lalo pa po tayong lumago. At mas lalo pa po tayong dumami sa biyaya ng Panginoon. So this morning, hilingin ko po, nabuksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng Joshua chapter 24 verse 15. Sa Joshua chapter 24 verse 15. Joshua chapter 24 verse 15. Okay, so ang sabi niya po dito, and if it seems evil unto you to serve the Lord, choose you this day him you will serve. You will serve. Whether the gods which the fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites, in whose land you dwell. But as for me in my house, we will serve the Lord. Ito po yung lagi po nating nababasa, pinag-aaralan, na sabi po ni Joshua sa kanyang mga kasamang mga Israelita, but as for me and the Lord. So let us continue in serving God. Ano po? Yan po yung ating pong tema, continue serving God for a new beginning. At tayo po ay umuko at manalangin. Father, salamat po sa umaga pong ito. I-bless niyo po ang amin pong preaching. Kayo po ang siyang patuloy na manguna at mangusap, Panginoon. Dalangin ko po ang iyong patuloy na paglilid at pagbibigay sa amin ng encouragement. Patawad, Ama, sa kasalanan na aming nagawa. Pakalinisin niyo po kami upang sa ganun ay maging karapat-dapat po kami. Maraming salamat po. At muli, ibinabalik po namin lahat ang aming pong pasasalamat sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, so salamat po sa bawat isa. Isang bagay na napakahalaga sa buhay po natin bilang Kristiyano ang magpatuloy sa paglilingkod. Nasa kabila ng ating pong mga naranasan sa mga nakalipas na taon, nandito pa rin po tayo. Amen po ba? I know na ang 2025 para sa iba, ito ang pinakamalungkot na taon. Sa iba, ito ang pinaka-miserableng taon para sa kanila. Ito yung taon na kung saan ang hirap tanggapin yung mga bagay na nangyari para sa kanila. But listen, na ang taon na ito, salamat pa rin na tayo pa rin po ay binibigyan ng buhay at nagpapatuloy sa biyaya ng Panginoon. At salamat na tayo po na sa taong 2026 tayo po ulit ay nandirito, naglilingkod at kinakailangan magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Nakakalungkot sapagkat marami sigurong mga Kristiyano sa panahon po natin ngayon sumuko na. Yung iba ayaw na. Yung iba pagod na sa paglilingkod. But listen, Christian, na sa buhay po natin ngayon, kinakailangan po natin na mas lalong tumibay, mas lalong maging matapat. Kailangan po natin na sa taon na ito, kinakailangan mas marami po tayong pwedeng gawin para sa Panginoon. Sapagkat ang biyaya ng Diyos, panghabang buhay po yan na nasa atin. At dito po sa buhay po ni Joshua,
lagi niyang isinasabi, ini-encourage yung niyang mga lingkod o yung mga Israelita na laging piliin ang maglingkod lagi sa Panginoon. Sapagkat, and it seems evil unto you to serve God, choose you this day whom you will serve. Kung naakala ninyo masama ang maglingkod sa Panginoon, piliin nyo sa araw na ito kung sino ang iyong paglilingkuran. Kasi nakakalungkot isipin na para sa iba, ang pananaw nila, pinabayaan sila ng Diyos. Na para sa iba, ang pananaw nila, hinayaan na sila ng Panginoon. But listen, hindi po ganon ang Diyos sa buhay ng mga mananampalataya. Pwedeng may mga bagay na hindi nating matanggap na nangyari noon. Pero kung atin pong titignan na ang buhay po natin ngayon, pinagpala pa rin po tayo sapagkat buhay pa rin po tayo, na pwede nating gawin kung ano yung mas maganda at kung ano yung mas nakakalugod sa ating Panginoon. Amen po ba? Kaya dapat ang pagsalubong mo sa taon na ito, ikaw yung Kristiyano na dapat kinakailangan ma-revive. Amen? Ikaw yung Kristiyano na kailangan ma-encourage. Ikaw yung Kristiyano na dapat kinakailangan uminit sa paglilingkod sa Panginoon sapagkat ito yung umpisa na marami kang pwedeng gawin para sa Panginoon. Well, I know marami tayong plano ngayon, pero yung mga plano natin, pansarili lang yan minsan. Gusto ko na sa taon na ito, gawin ko ito. Gusto ko na sa taon na ito, mas lalo akong magsipag sa pag-aaral. Sana sa taon na ito, mas lalo akong magpursige sa aking trabaho. Maganda yan, kapatid. Pero wag mong hayaan din na sana sa taon na ito, mas lalong magiging matapat ako sa Panginoon. Sana sa taon na ito, mas lalo akong magbibigay ng oras para sa Panginoon. Maganda yan. Pero wag mong kakalimutan na bigyan din ng panahon ang arangin. Amen? Continue on serving the Lord. Huwag sana na mawa yung ana sa lingkod. Kung kailang taon ka na, ating church sa kakapapanghihinaan ng loob. Amen? Kung kailan ngayon na dumadami tayo, kung kailan naman na pinagpapala tayo, saka ka naman hihinto sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi, kapatid. Ito yung umpisa na kailangan mo na magbago ng buhay isang mananampalataya. Kung sila ka, hindi na ngayon. Kung tinatamad ka mag-serve sa noon, sana ngayon, hindi. Amen? Kung dati lagi kang late, ngayon hindi na. Masaya ako eh. Na yung mga malalapit na ngayon, parang sila na yung maaga. Hindi noon na, yun talaga yung pagbabago sana. Pero hindi lang ngayong unang linggo. Siyempre, naunawa natin yung iba kasi madami nga sila. Salamat sa Panginoon. Dapat kung sino yung mas malalapit, sila yung maaga. Amen? Salamat sa Panginoon sa biyaya niya sa buhay po ng bawat isa. At listen, unang-una dyan na makikita po natin, tayo po ay we are sheep. Hinulma, for we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works. Amen. Lagi mong titignan, ikaw ay hinulma ng Panginoon, ginawa, nilikha ng Diyos para sa paggawa ng mga bagay na mabuti, which God hath before ordained that we should walk in them. Amen. Pangalawa, not only ikaw ay hinulma, ikaw ay naligtas sa biyaya ng Panginoon. Every believer is created and saved to serve. Wala pa ring tutumba sa kaligtasan na natanggap mo. Amen. Kaya, kung naubos man yung pira mo, pira ano? Kung naubos man yung pera mo sa kakahanda, okay lang yan. Ang pera kinikita, pero yung kaligtasan hindi naman nawawala. Amen? Oo.
Kaya salamat sa Panginoon na ngayong taon na ito, nabusog man tayo, sabi nga, back to normal ulit, ano? Kung noon, sunod-sunod na karne ang ulam mo, baka ngayon, karninas na. Ang mahalaga, ligtas. Amen? Lingkod ng Diyos, nagpapatuloy. Hindi lang yon, we are sent. Siyempre, dahil ikaw inaligtas, kinakailangan mong kumilos para sa Panginoon. Hindi ito yung taon na hanggang tagapakinig ka lang, kundi ito yung taon na kinakailangan mong kumilos para sa Panginoon. Amen? Siyempre, ano sabi po ng Bible? Be doers of the word and not hearers only. Huwag ka lamang dapat tagapakinig, kundi dapat tagagawa ka din ng salita. Kaya nga po, bawat isa po sa atin, na sana mas lalo po tayong maging aktibo sa paglilingkod sa Panginoon. Lalong-lalo na po ngayon, ilang buwan na lang, lalapit na naman tayo sa ating pong ika-4 na anniversary. At salamat sa Panginoon na yung mga nandoon noon, nandito pa rin ngayon at nagpapatuloy pa. Amen? Nadadagdagan pa. Ano pa? Ano sabi po sa Galatians 6:9? And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Huwag daw tayong mga bahala or huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat ang kapanahunan ay magsisip gani tayo kung hindi tayo maghihimagod. Kaya nga, kung ikaw ay naglilingkod noon hanggang ngayon, noon last year, mayroon kang gustong ma-achieve, magawa sa buhay, magpatuloy ka lang. Kasi ano sabi po ng Bible, let us not be weary, huwag kang magod sa pagba para sa Panginoon. Parang pag-aral lang yan. Students, mahirap mag-aral. Sa unang taon, pwedeng madali. Pero pag ikaw nasa ika-4 na ng antas ng iyong pag-aaral, yun yung pinaka mahirap, tama? Lalo na to mga 4th year na eh. Mahirap talaga sa umpisa, pero ano ang kailangan mong gawin? Hihinto ka o magpapatuloy ka? Pero ano sabi po ng Bible? For in due season, we shall reap if we faint not. Kung sa tingin mo, parang walang nangyayari sa ginagawa mo, kapatid, nagkakamali ka. Baka ngayong 2026, yung mga blessing na pwede mong asahan, darating. Pero magpatuloy ka lang. Amen po ba? Yung iba sa atin, may mga bonus na na mga blessing Makikita naman yan kapag pag nakikita kitang masaya lagi. Ang dami mong blessing. Amen? Oo, pero pag umaga pa lang, kumusta, Brad? Kastoy lang. Kastoy lata. Walang... Ang dami nang lumipas, ganun ka pa rin. Parang walang blessing. Hindi po ako naniniwala na ang isang Kristiyano hindi pinagpapala ng Panginoon. Nagpapatuloy yan. Amen? Patuloy po tayo. Tandaan po natin, as we have therefore opportunity, let us do good to all men. Kaya nga pag hanggat merong oportunidad na magbukas para sa'yo, i-grab mo yan. Huwag mong hayaan na makawala pa yan, pero huwag mo din hahayaan na mawala ang panahon mo para sa Panginoon. Gusto mong magtrabaho, magandang magtrabaho, pero ang hanapin mo yung trabaho na hanggang Sabado lang ang pasok. At kung gusto mo nang magpahinga, hanggang Biyernes lang ang pasok para meron kang 2 pahinga. Pahinga sa bahay sa Sabado, pahinga sa simbahan pag araw ng Linggo. Laging Diyos ang nasa isip po natin. Amen? Young people, pag nag-graduate ka, laging ganun. Magandang magtrabaho, pero wag mong kukunin ang trabaho na merong trabaho ang araw ng Linggo. Laging ilaan yan sa Diyos. Ano pa? So, as we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who
are of the household of faith. Kung ikaw tumutulong ka sa ibang tao, de mas more na ang tinutulungan mo yung kapwa mo mananampalataya. Hindi man po materially, pero in true prayer, malaking bagay yon na pinagpipray mo yung mga kapatiran sa Panginoon. Amen? Ipag-pray mo man lang siya na, Lord, i-bless mo itong kapatid na ito. Lord, pagpalain mo sa kanyang mga lakad. Tulungan mo sa kanyang mga desisyon. Palaguin mo siya spiritually. Yun yung isang bagay na maganda. At huwag mong hahayaan na ang ating paglilingkod sa Panginoon ay manghina po tayo. At sana, ng taon na ito, mas lalo pa po tayong i-bless ng Panginoon. Amen? So, number 1, dito po kay Joshua, ano sabi niya? But as for me in my house, we will serve the Lord. And serving God, tandaan po natin, serving God is a personal decision. Now, tanungin ko po kayo, ano yung pinaka-desisyon mo na gagawin sa taon na ito? Ang desisyon mo ba, huminto muna sa paglilingkod o mas lalong magpatuloy sa paglilingkod? Tandaan po natin na nasa buhay po natin maraming mga bagay na hindi po natin gustong mangyari sa buhay po natin. Pero hindi po yan hadlang para huminto ka sa paglilingkod sa Panginoon. Tandaan po natin, ang paglilingkod, personal na desisyon po yan. Gusto mong magpatuloy, and then ngayon pa lang, mag-decide ka na sa sarili mo, hindi ako titigil sa paglilingkod sa Panginoon. Sapagkat ang sabi niya po dito, but as for me in my house, we will serve the Lord. Ano ang makikita po natin dyan? Siyempre, involved dyan yung sacrifice. Wala namang madali. Kasi pag naglingkod ka, dapat hindi dapat dalawa eh. Kailangan isa lang. Hindi pwede na dalawa ang paglilingkuran mo. Trabaho mo, pag-aaral mo, at Panginoon. No! Laging unahin ang Diyos. Laging gawing priority ang Diyos sa buhay mo. Actually, yun. Mamaya makikita po natin. So, personal decision. Gusto mo maging successful sa buhay? Siyempre, ang desisyon mo, mag-aral ako ng mabuti para maging matagumpay ako. Maganda yan. Gusto mong yumaman ka? Nag-uumpisa pa rin yan sa desisyon eh. Ano ang gagawin ko? Ano yung plano ko? Ano yung dapat kong gawin? Ganon din po yan sa paglilingkod sa Panginoon. Gusto mo na mas lalo kang i-bless ng Panginoon, mag-uumpisa pa rin yan sa kung paano ka mag-decide. Nasasabihin mo, Pastor, ngayon pa lang, ibibigay ko yung oras ko para sa Panginoon. Yun yung dapat na maintindihan ng bawat isa. Kung ikaw ay ligtas at totoong anak ng Diyos, hindi mo hahayaan na yung decision mo ay hindi makasama ang Diyos. Amen po ba? Kapagkat yun ang isang bagay na maganda sa buhay po ng bawat Kristiyano. Serving God is a personal decision. Number 2, serving God is your priority in life. Ito yung lagi nating nababasa, pinag-aaralan, na kailangan laging priority ang Diyos sa buhay po natin. Ano ang sabi po ng Bible sa Matthew chapter 6 verse 33? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Na once na inuna mo ang Diyos sa buhay mo, yung mga blessings, dadating yan. Hindi man po material blessings, pero yung mga spiritual blessings, yun yung kapakipakinabang sa buhay po natin. Kasi ang material blessings, bonus na lang yan eh. Alam naman natin na kapag naglingkod ka sa Panginoon, blessing po yan. Paano mo makukumbinsi ako, Pastor? Siyempre, nung nag-testimony po kayo nung last Saturday,
kung paano ka blines ng Panginoon, paano ka pinagpala ng Panginoon. Take therefore no thought for the morrow shall take thought for the things of itself. Sufficient unto the day is the evil thereof. So kaya't wag ninyong ikabalisa ang bukas. Hayaan nyo ang bukas mamroblema. Ang problema, minsan, laging inuuna pa. Ang problema sa maraming tao, laging advance mag-isip. Hindi pa nga nauubos yung blessing, problemado na siya. Hayaan mo na yung blessing dumating kasi naglilingkod ka naman sa Panginoon. Amen? Luto aktiba ni ingga na bigat laangan da iti kas ano nga iti kanan tayo no sumarsaro no. Kasi iti tao no maminsan very advanced. Parang nakakalimutan na ang Diyos laging always provided lahat yung pangangailangan po natin. Awan matikin mo tong kanyayo. Amin tayo matima ba? Iso nga tigol ko, kas ano nga tangag pakutong. You see, serving God is your priority in life. Amen po ba? Kaya, wag po nating katamaran ang paglilingkod. Wag lang sanang January, lagi tayong present. Dapat the whole year na naman. Para sa ganoon ay makita mo na yung ginagawa mo para sa Panginoon ay mahalaga. And then last na makikita po natin, introduction pa lang to. Serving God is a persistent service. Amen? Pag sinabi natin persistent service, tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy na paglilingkod. Kung noon, ang lagi mong kinakanta, lulubog lilitaw. Sana ngayon, tuloy-tuloy. Oh, di ba? Minsan mahilig kumanta tayo, lulubog lilitaw. Ang buwan at ang araw. Oh, alam niyo ba kung ano ibig sabihin na lulubog lilitaw? Sana ngayong taon na ito, lagi kang andyan para sa Panginoon. Kung meron ka mang pupuntahan na importante, doon lang. Pero lagi mong tatandaan na ang pagbibigay oras lagi sa Diyos, malaking blessing. At maging kami nai-encourage. Pag nandiyan ka lagi sa church, masaya. Pag lagi kang nandyan, laging buhay ang worship. Why? Kasi presensya mo, malaking encouragement na yan. Pero wala din. Parang maniwala po kayo kahit apektado. Sino ba sa atin? Di ba pag ang ngipin na kulang, saya ba tayo? Gusto natin ito kaya pinagin natin na pustiso para makumpleto. Ano din ang church? Sana ganito lagi. Ano po? Ipakiusap kundi dapat ito yung obligation mo para sa Panginoon. Sa po natin kanina, serving God is a persistent service. And let us not be weary and well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Kung sa tingin mo walang nangyayari sa ginagawa mo para sa Panginoon, nagkakamali ka, kapatid. Sapagkat hindi mo lang na-appreciate na sa araw-araw na ikaw ay buhay, araw-araw na nakakatanggap ka ng pagpapala na galing sa Panginoon. Kung problema lang ang pag-uusapan, kapatid, ang problema lang natin,
ulam lagi. Di ba yun lang naman ang problema natin? Nya nga taman ng tisida ti agsapa. Nya manan nga ta tisida ti aldaw. Di ba? Di lang mati problema me. So nga da kami kat problema mi manan no nya tisida mi. Kababain kini Brother Arnold. Baka no awan ti maipasidami kat badikayatan nga ag-drive. Una na. Awanan. Baka mawalan kami ng driver kapag di namin pinaulam to ng sardinas. At sabi niya, nagsasawa na daw sa karne. Baliktad sa... Ano po? As we have therefore opportunity, let us do good unto all men. Yun lagi po, ang lagi po nating gagawin. Hanggat merong oportunidad, kunin mo na yan para makapaglingkod ka sa Panginoon. In our conclusion, ngayon natapos na po ang 2025 at nasa taong 2026 na po tayo. Ano ang gagawin mo ngayon sa taon na ito? Number 1, you need to have a goal in life. Ano ba yung pinaka-goal mo sa buhay? Kung ang goal mo, matapos ko yung aking mga gawain, maganda yan. Pero dapat ang isa at una sa goal mo ay makapaglingkod sa Panginoon. Amen po ba? Marami tayong gustong gawin sa buhay. Pero sana, laging una ang Diyos sa mga gusto mong gawin. At ang goal mo, mas lalo kang gamitin ng Diyos sa taon na ito. At ang goal po natin, magkaroon tayo ng mga baptism. Ang goal po natin, magkaroon po tayo ng extra blessing para sa ganon magawa po natin yung mga bagay nating gawin para sa Panginoon. Number 2, not only na magkaroon ka ng goal, you need to grow more in your spiritual life. Amen? Dapat kinakailangan lumago ka pa. Hindi lang porket nagagamit ka hanggang dito, okay na to sa akin, sapat na to. Hindi. Dapat mas lalo kang mag-level up sa buhay Kristiyano mo. Amen? Hindi lang dapat sapat nang nag-church ka. Hindi lang dapat sapat nang nakikinig ka. Kundi dapat mangarap ka pa na gawin yung mga bagay para sa Panginoon. Then, spiritually speaking, lumago ka pa sa paglilingkod mo at maging sa relasyon mo sa Panginoon. Number 3, we need to have a genuine or genuine service. Madali lang magsabi, naglilingkod ako, pero gaano katotoo ang paglilingkod mo sa Panginoon? Kumbaga, kung merong porsyento, wag lang dapat 50-50. Amen? Delikado yan eh. Yan yung laging tinatakbo ng mga ambulance kapag 50-50. Baka pwede namang gawin mong 100 ang paglilingkod mo sa Panginoon. Amen? Kaya dapat ngayong taon na ito ay mag-pray ka sa Panginoon. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, tulungan mo ako na gawin yung mga bagay para sa Panginoon. Tandaan mo kapatid, hindi sayang ang buhay natin. Maglingkod po tayo, huwag tayong magsawa na gawin ang para sa Panginoon. Tayo po tumayong lahat. Let's pray. Ama naming Diyos, muli salamat sa araw na ito. Salamat po sa biyaya, sa kalakasan, sa pagpapala mo sa buhay po namin. Salamat sa mensahe na amin pong napag-aralan, Panginoon. Dalangin ko po na kayo ang siyang patuloy na kumilos, manguna at mangusap sa buhay po namin, Panginoon. At dalangin ko po, Panginoon, na ang bawat mga members, mga anak mo, attenders, na nandirito, visitors, ay mas lalong magkaroon sila ng malalim na paglilingkod, malalim na desisyon sa kanilang buhay na maglingkod sa taon na ito. Maging matapat, seryosohin ang paglilingkod, Panginoon. Ama, naniniwala po kami
na sa taon na ito ay mas lalo pong mararanasan namin ang mga blessings. At tulungan niyo po kami, Panginoon, sa mga plano, desisyon po namin sa buhay. Alam ko po na hindi po madali ang lahat. But Lord, tulungan niyo kami. Tulungan niyo po ang bawat mga nandirito, mga estudyante, mga guro, mga nagtatrabaho, maging sa personal na buhay nila. I-guide niyo po sila. Tulungan niyo po sila, Panginoon. Mayroong nga na nangihina. Tulungan niyo po, O Diyos. I-encourage niyo po sila. Ipakita niyo po sa kanila na ang taon na ito ay pagpapala, Panginoon. Ama, naniniwala po kami sa inyo, sa iyong mga pangako sa buhay po namin na hindi nagbabago, Panginoon. Lord God, muli, huwag nawa kaming magsawa sa aming paglilingkod at sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay. Kayo po patuloy ang kumilos sa buhay po ng bawat isa. At muli, tinataas ka po namin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Ang lahat magsabi ng Amen. Okay, salamat po. God bless and see you next Sunday.